Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wal risalat, ang mga sugo at ang kanilang mensahe. At tinatalakay na rin natin ngayon ng ilan sa mga aya ng mga propeta. Aya, ito yung mga tanda na ibinigay sa kanila ni Allah bilang patunay na sila ay tunay na mga propeta ni Allah. At ang mga aya na ito ay maaari may kinalaman sa kaalaman o kakayanan o kawalan ng pangangailangan ng propeta. Kaalaman, ibig sabihin binibigyan siya ni Allah ng kaalaman sa mga bagay-bagay na nalilingid, mga nangyari noon, mga mangyayari sa hinaharap, bilang halimbawa. At kapangyarihan, kabilang narito yung mga tanda nga na kumbaga kakaiba, na hindi magagawa ng normal na tao. Magpagaling ng may sakit, magpakain ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain, bumuhay ng patay. At gayon din yung kawalan ng pangangailangan, ibig sabihin, ang mga propeta at mga sugo ay meron silang mga pisikal na katangian na maaring hindi sila magiging katulad ng ibang tao na nangangailangan ng ilang mga bagay para makakilos o makapamuhay ng normal. Halimbawa, yung mga propeta kaya nilang mag-ayuno ng tuloy-tuloy. Walang iftar. Pero sa tao, pinagbabawal yun, yung tinatawag na wisal. Halimbawa ngayon, hindi ka mag-i-iftar kasi feeling mo kabanalan, yung tuloy-tuloy mo yung fasting hanggang gabi, hanggang bukas kinabukasan, haram yun. Yun ay haram na fasting. Pero ginagawa yun ng mga propeta. Ginagawa yun ng mga propeta. At kabilang sa mga aya na ito, syempre ang ilan sa mga mu'jiza. Ng mga mu'jiza, aya rin sila. Pero, ang layunin ng mu'jiza na ito ay hamunin ang kakayanan ng nasyon, ng mga propeta na ito, na tapatan nila ang mga aya na ito. Kung totoo nga ang kanilang pag-aangkin na hindi totoo ang mensahe o ang pagiging propeta ng propeta na yon. Halimbawa sa panahon ngayon ni Musa alayhis salam na siyang tatalakayin natin ngayon, ang kanyang aya, marami siyang ibinigay na aya. Maraming ibinigay na aya si Allah sa pamagitan ni Musa alayhis salam. Pero maaari nating masabi na ang ilan dito ay mga mu'jiza na humahamon nga sa kakayanan ni Paraon at ng kanyang mga magician lalong-lalo na. So sinasabi, ayatu Nabiyullahi Musa alayhis salam. Mga aya o mga himala ng propeta ni Allah si Musa alayhis salam. At si Musa alayhis salam sa Quran, siya yung kumbaga pinakamaraming beses na nababanggit sa Quran. Siyang propeta na ang kanyang kasaysayan ay pinakamaraming beses na nababanggit sa Quran. Kahit yung kanyang pangalan, pinakamaraming beses na nababanggit. Actually, sa pangalang sa Suratul Baqarah, halimbawa, yung binasa natin kagabi unang tarawih, lahat yun puro tungkol sa mga Hudyo. Halos mahigit kalahati nung mga naunang aya na binasa natin kagabi tungkol sa mga Hudyo. Kaya nga huwag kayong magtataka kung sa Israel, halimbawa, o sa Palestine yung mga Hudyo, huwag kayong magtataka kung sa Palestine yung mga Hudyo, sinasalakay nila yung mga masjid tuwing tarawih. Kasi nabubisit sila, naririnig nila kanilang mga sarili na binabanggit ni Allah, binabasa ng imam yung kwento nila. Mabubisit talaga yun. Kaya madalas mababalita yan talaga na sinasalakay nila yung Masjidul Aqsa o yung iba pang mga masjid kapag tarawih. Kasi syempre, sino bang matutuwa? Halimbawa, ikaw nga pariringgan ka, di ba? O sabihin, yung si Ismael, ang tamad-tamad niyan. Ako, napakabatugan niyan. Salaula. Magagalit ka, di ba? Yung Hudyo,
binabasa ng imam sa tarawih tungkol sa mga pinaggagawa nila, mga kagaguhan nila. Yung tungkol sa sabat, yung naging unggoy yung mga ninuno nila, at kung ano-ano pa. Naiinis sila na, kumbaga, na nakikita nila yung katotohanan na pilit nilang itinatanggi. At yun nga, yung Bani Israel, yung Banu Israel na tinatawag, sila ay tinatawag na angkan ni Israel dahil sila ay mula sa mga anak ni Yaqub alayhis salam. Sa 12 anak ni Yaqub alayhis salam, at kabilang nga doon si Yusuf alayhis salam. Si Musa alayhis salam, ang kanyang lolo, kanyang pinakaninuno, kumbaga, yung panganay. Hindi ko lang maalala eksaktong siya ba talaga yung unang anak, si Libay, na panganay ni Yaqub alayhis salam. So, si Musa alayhis salam ay kabilang sa angkan o ina po ni Yaqub, at yung marami rin sa angkan ng Israel, siyempre. Sinasabi ko marami kasi maaring merong mga hindi naman nila kaanak, pero napasama na rin sa kanilang tribo dahil sa pag-aasawahan at iba pa. Maaring mangyari din ang ganun. Halimbawa, katulad ng nangyari kay Ismail alayhis salam, hindi naman siya Arabo. Pero naging Arabo na rin siya dahil tumira sila doon sa Makkah sa mahabang panahon. So doon sa Suratul Isra, verse 101, "Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat." Binigay namin kay Musa alayhis salam ang 9 na malilinaw na tanda. At samanala yung kwento tungkol kay Musa alayhis salam sa Quran, malaki ang pagkakatulad doon sa Old Testament. Kung ano yung nababanggit doon sa Old Testament ng mga nangyari sa angkan ng Israel, nababanggit ninyo lahat sa Quran. Nababanggit ninyo lahat sa Quran. Kahit yung ahas, yung tungkod ni Musa alayhis salam na naging ahas, nababanggit ninyo sa Bible. Eksakto katulad ng kung anong kwento sa Quran. Kumbaga, halos eksakto doon. Pero nga, wa'adamu hadihil ayat wa akbaruha al-asa allati kanat tatahawwalu ila hayyatin adhimah endama yulkiha alal ard. Ang pinakadakila raw sa mga aya ni Musa alayhis salam ay yung kanyang tungkod na naging ahas. At ito'y naging ahas nang itinapon ito ni Musa alayhis salam sa lupa. At naging dakila nga ito, kumbaga, nasukat ito sa kadakilaan kasi ito yung may naging kumbaga, pinakamalaking impact doon sa nasyon ni Paraon. Kasi doon sa pagharap nila na yon ni Paraon, napahiya si Paraon at nagmuslim pa yung mga salamangkero ni Paraon. Nagmuslim pa yung mga salamangkero ni Paraon. At nababanggit yung unang bahagi ng kwento ni Musa alayhis salam tungkol doon sa kanyang tungkod na naging ahas. Nababanggit ito doon sa Surah Taha, chapter 17 to 21. "Wamatil ka biyaminika ya Musa." Ito yung kinakausap na ni Allah si Musa alayhis salam doon sa puno na nagliliwanag. Doon sa Sinai. Wala pa sila sa Egypt nito. Hindi pa bumabalik si Musa alayhis salam doon sa Egypt. Sasabi ni Allah, "Ano ang nasa kanang kamay mo, o Musa?" "Qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ganami waliya fiha ma'aribu ukhra." Sabi ni Musa alayhis salam, "Itong aking tungkod, ako ay sumasandal dito o sumasandig dito." Kasi yun naman yung gamit ng tungkod, di ba? Pag nahirapan ka maglakad, nakasandig ka dun sa tungkod. O kaya kung umaakyat ka ng bundok, gagamitin mo yun para maging balanse ang katawan mo. Sa pamagitan daw nung tungkod na yon ay tinitipon niya yung mga dahon para sa kanyang mga tupa. At marami pa raw siyang iba pang pinaggagamitan ng tungkod na yon. Sasabi ni Allah, "Qala alkiha ya Musa." Sinabi ni Allah, "Ihagis mo yan,
o Musa, ihagis mo ang iyong tungkod. At ihinagis nga ito ni Musa alayhis salam, fa'alkaha fa'idahiya hayyatun tas'a. Hinagis niya ito at ito ay naging ahas na gumagalaw. Ahas talaga na buhay. Ibig sabihin, naging totoong ahas ang tungkod ni Musa alayhis salam. Yung magic ng mga salamangkero ni Paraon, yung kanilang mga lubid, pinagalaw nila para magmumukhang ahas na gumagalaw. Pero yung tungkod ni Musa alayhis salam, naging totoong ahas. At ito yung unang pagkakataon na, kumbaga, ipinakita ni Allah ang himala na ito o aya na ito kay Musa alayhis salam. Nung nandun pa lang sila sa Sinai at hindi pa siya nakabalik sa Egypt. Qala khudha wala takhaf. At sinabi ni Allah, kunin mo yung ahas at huwag kang matakot. Kunin mo ang ahas at huwag kang matakot. Sanuiduha siratahal ula, at ibabalik namin ito sa original nitong anyo. Ibig sabihin, kapag nahawakan na ito ni Musa alayhis salam, ito ay magiging tungkod uli at hindi siya mapipinsala ng ahas na yon. At nung nagharap na nga sina Musa alayhis salam at yung mga salamangkero ni Paraon, nandun din ito sa Surah Taha, fast forward sa verse 65, verse 65 hanggang 69. So biro nyo, yung haba-haba nung mga nababanggit sa Surah Taha, may kinalaman din sa nasyon ni Musa alayhis salam. Qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alka. Sabi ng mga salamangkero, o Musa alayhis salam, ikaw ang mauunang magtatapon o kami ang mauunang magtatapon. O yung maghahagis ng kanilang mga gamit na yun nga, nagagamitin nila para sa kanilang salamangka, yung mga salamangkero. Siyempre, si Musa alayhis salam, yung kanyang tungkod para ipakita sa kanila ang ayah mula kay Allah. Qala bal alqu, sabi ni Musa alayhis salam, hindi, kayo na ang maunang maghagis. Sa pinauna niya yung mga salamangkero. Pero siyempre, sa pagkakataong ito, irrelevant na. Kung mauna man si Musa alayhis salam maghagis, kakainin pa rin nung ahas, yung tungkod niya na naging ahas, yung salamangka ng mga salamangkero. Faida hibalahum wa asiyahum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. At nung ihinagis na ng mga salamangkero, yung kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod. So naghagis din sila ng mga tungkod at mga lubid. Ito ay kanilang pinagalaw o nagmukha itong gumagalaw na parang ahas. Kumbaga gumagalaw na parang buhay, parang may buhay. Siyempre pinapagalaw ito ng kanilang salamangka. At siyempre ang salamangka na ito, yung magic, maaaring ito ay magic na natutupad sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo o siyempre magic sa pamagitan ng panlilinlang sa mata. Yun nga yung magic tricks kumbaga. Na wala namang demonyo na involved, walang jinn na involved, pero nagagawa yung magic. May kuneho lilitaw sa sa sombrero at kung ano-ano pang gagawin ng magician. Wala siyang kinalaman sa demonyo, wala siyang kakamping demonyo, pero nagagawa niya yun kasi nililinlang niya yung mata ng mga tao. Mabilis kumilos yung kanilang mga kamay. Haram din yun. Haram yun pareho. Yung magic na involved dito, yung mga demonyo, haram. At yung magic na nililinlang mo ang paningin ng mga tao, haram din. Haram yun pareho. Pareho yung may tuturing na sihir. Yung isa, shirk. At yung isa, shirk yung yung may kinalaman sa demonyo. Kasi yung demonyo na yun, natutulong sa'yo para matupad mo yung salamangka, hindi naman yung tutulong sa'yo ng libre, may kapalit yun. Yun nga, kaluluwa mo. Na yung mga demonyo, ganyan, di ba? Mga demonyo na partner ng mangkukulam, demonyo na partner ng manghuhula. Marami ang ihilingin doon sa kanilang partner na tao.
pagkakatayin niya ng mga hayop, iaalay sa kanila, gagawin sila ng mga paglapastangan kay Allah, at iba't iba pang mga gawain na karumal-dumal na shirk talaga. So shirk talaga yung kumbaga karunungang itim, black magic, ganon, yung pangkukulam at iba pa. Pero yung magic tricks na nililin lang ng tao sa pamagitan ng kanyang pagkilos ang mata ng mga nanonood, yun ay haram pa rin dahil yun ay sihir pa rin na matuturing, bagaman hindi shirk. Ito ay may nilalaman na panlilin lang sa mga tao. Panlilin lang sa mga tao. So yun yung ginawa ng mga salamangkero ni Paraon. Pinagalaw nila ng mabilis yung kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً. So si Musa alayhis salam daw ay nakaramdam ng takot. So nakaramdam daw ng takot si Musa alayhis salam ng takot, nakaramdam siya ng takot sa kanyang sarili. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Sabi ni Allah kay Musa alayhis salam. Si Musa alayhis salam nandun na sa harap ni Paraon, kaharap na niya yung mga salamangkero. Sabi ni Allah, huwag kang matakot, tunay na ikaw ang mangingibabaw. Sa araw na yun ng pagharap nila ng mga salamangkero. Wa alqi ma fi yaminika talkaf ma sanau. Ihagis mo ang nasa kanang kamay mo at kakainin nito ang kanilang mga ginawa. Kakainin nito ang kanilang mga ginawa. Innama sanau kaydu sahirin. Ang kanilang ginawa ay pakana lamang ng mga salamangkero. Wala yuflihus sahiru haythu ata. At hindi magtatagumpay ang salamangkero saan man ito o manggaling o ano man ang kanyang gawin ay hindi siya magtatagumpay. So nga, nang nakita ng mga salamangkero yung himala ni Musa alayhis salam, kinain ng tungkod ni Musa alayhis salam yung kanilang mga salamangka. Wa indama ayana as-saharatu ma fa'alathu hayata Musa, nang nakita nila ang ginawa ng tungkod ni Musa alayhis salam na naging ahas, alimu anna hada laysa min sun'il bashar. Nalaman nila na ang nangyaring ito ay hindi kagagawan lamang ng tao. Natauhan sila, yung mga salamangkero. Innama huwa min san'illahi khaliqul bashar. Ito ay kagagawan lamang ni Allah, ang tagapaglikha ng mga tao. Falam yatamalaku an kharru amamal jumu' sajidina lillahi rabbil alamin. At hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili na magsujud kay Allah sa harap ng mga tao. Nagpatira pa sila kay Allah sa harapan ng mga tao. At sinabi nga doon pa rin sa Surah Taha, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. So sila raw ay nagpatira pa at sinabi nila, nanampalataya na kami sa Panginoon ni Harun at Musa. So, ito yung huling ginawa nila kasi pagkatapos nito, pinatawan na sila ni Paraon ng kamatayan. Pinapako sila sa marami kasing version yung crucifixion. Actually, kahit yung pagkakapako kay Isa alayhis salam, yung sinasabi ng mga Kristiyano, maraming iba-ibang version, ang iba't ibang mga Kristiyano, ang iba't ibang mga sekta ng Kristiyano kung paano pinako si Jesus. So yung iba sabi, ang krus daw ni Jesus ganyan, parang plus. Ang iba naman nagsasabi ang krus ni Jesus parang letter T. Ang iba naman nagsasabi, ang pinagpakuan kay Jesus hindi talaga ganung shape. Ganun lang, poste na nakatayo at pinako siya ng nakaganon. So iba-iba. Yun nga lang, yung mga Romano, nagawa nila na mapalawak yung mythology ng pagkakapako kay Isa alayhis salam sa krus
na korting plus sign at yun na yung naging simbolo ng kanilang relihiyon. Yun yung naging simbolo ng kanilang relihiyon. Pero kapag sinabi kasing, halimbawa, doon sa Suratul Ma'idah, وَمَا سَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, hindi niya sila naipako at hindi nila siya naipako at hindi nila siya napatay. Subalit yun lang ang pinag-akala sa kanila. Yung sulb na tinatawag, pagkakapako. Wala nang kumbaga anumang klase ng pagkakapako, ganun ang tawag, sulb. So maaring nakapako ka ng diretso lang yung poste, doon ka nakapako, o yung krus parang letter T, yung krus parang plus sign. Meron pang ang krus parang X. May ganun pa, na as in nakabuka yung paanong ipinapako doon. So maraming iba-ibang hugis ng krus. Kaya nga yung crucifixion ni Isa alayhis salam masyadong sensationalized ng mga Romano kasi ginawa na nilang kumbaga ginawa na nilang simbolo ng kanilang relihiyon. Ginawa na nilang simbolo ng kanilang relihiyon. Tapos sinabi pa ni Paraon doon sa yung bukod doon sa pagkakapako, may pa yan eh. Balikan nga natin yung aya. Sabi ni Paraon, Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Naniwala kayo kay Musa alayhis salam bago pa ako nagpahintulot sa inyo. So ganito kayabang si Paraon. So, gusto niya na lahat ng bagay ay kontrolado niya. Walang bagay na mangyayari, iliban na lang sa pahintulot niya. At pinagbintangan pa niya yung mga salamangkero. Sabi niya, Innahu lakabirukum alladhi allamakumus sihra. Yang si Musa, yan ang boss ninyo. At siya ang nagturo talaga sa inyo ng salamangka. So gusto niyang palabasin, may connivance, merong sabuatan. Kumbaga, lahat ng nangyari na yun, palabas lang ni Musa alayhis salam para mapahiya si Paraon. Falauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban wa abka. Ito na yung hatol ni Paraon. Sabi niya, puputulin ko ang inyong mga kamay at mga paa ng magkasalungat. Yun yung unang parusa. So kung puputulin yung kanang kamay, puputulin naman yung kanang paa. Pero hindi ko puputulin yung kaliwang kamay at yung kanang paa. At actually, nangyari din yan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narinig na ninyo yung hadith tungkol sa Oraniyin. Merong mga dumayo na mga tao dun sa Madina at nagkasakit sila. At nung nagkasakit sila, pinayuhan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uminom ng gatas ng camel na may halong ihi ng camel. So yun yung naging dalil na yung dumi at ihi ng mga hayop na halal kainin ay hindi najis. Pero hindi naman ibig sabihin wajib kainin ha. Hindi ibig sabihin wajib uminom. Nililinaw ko lang kasi napapangiti yung kambal eh. Sabi niya, yes, baka yes, pwede pala. Pinahintulutan pero hindi ibig sabihin kailangan gawin ha. Basta yung mga bagay na mo ba, kung ayaw mo, kung pwede mo, kung ayaw mo, pwede, kung gusto mo, pwede rin, walang problema. Okay? So ininom nila yung gatas na yon ng camel na may halong ihi ng camel. Huwag nyo nang itanong kung yung gatas na yon, sa kanya din yung ihi. Hindi ko alam. Okay? Baka ibang camel yung pinanggalingan ng ihi. Basta yun na yun. Gumaling sila. Pero itong mga tao na ito, yung nakikilala lang silang Oraniyin. Kasi yung tribo nila, hindi ko alam eksakto kung saan sila banda. Pinatay nila yung pastol nung mga camel yun ng sadaka. Kumbaga camel yun na pag-aari ng gobyerno. Pinatay nila yung pastol at ninakaw nila yung mga camel. At yung pastol, hindi lang nila pinatay, pinahirapan pa nila. Binulag nila,
at pinutol pa nila yung kamay at paa ng magkasalungat. So yun ay kumbaga isang uri ng parusa din nung unang panahon. Ganun sila kalupit magparusa. At yun nga, nung nalaman niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya yung mga sahaba, yung mga sundalo na habulin yung mga tao. At nung nahuli sila, kung ano yung ginawa nila doon sa pastol, yun din ang ginawa sa kanila. Dinukot yung mga mata nila at pinutol din yung kanilang kamay at paa ng magkasalungat at hinayaan silang mamatay. Hinayaan silang mamatay bilang kesos. Ito yung kahulugan ng kesos. So yung kesos sa Islam, kung ikaw ay nakapatay, pwede ka ring mapatawan ng parusang kamatayan. Liban na lang kung patatawarin ka ng pamilya nung napatay mo. Kasi sila yung pangunahing magdedesisyon kung mabibitay ka ba o hindi. Hindi yung gobyerno, yung pamilya. Kasi sa pamilya ka unang nagkasala. Kaya yung pamilya din ang magdedesisyon kung maniningil na lang sila sa iyo ng blood money. Ganyan yung mga nangyayari kadalasan, di ba? May mga nababalita, may mga Pilipino nakakapatay ng Arabo, di ba? So yun, pwedeng yung pamilya, papatawarin siya sa kondisyon na magbabayad siya ng blood money. Minsan mabagal yung gobyerno ng Pilipinas. Ang bagal makaipon ng blood money hanggang sa napapatawan na lang ng parusang kamatayan yung tao. Pero yung sa Islam, pamilya ang nagdidesisyon sa bagay na yun. At doon din sa qisas, halimbawa hindi mo mapatay, maaari rin naman na mapaparusahan ka ayon doon sa pinsala na nagawa mo doon sa tao. Bawa yung tao, naputulan mo ng kamay, putulan ka rin ng kamay. Ganun. Nabulag mo yung tao, bubulagin ka rin. Pero syempre, yun ay nasa desisyon ng pamahalaan ng Muslim. Magkakaroon muna ng investigasyon at iba pang mga kinakailangan sa korte at saka lamang magkakaroon ng parusa. Hindi pwedeng ilalagay ng Muslim sa kanyang kamay ang batas. So ganun ang kisos. Kung anong ginawa nung Oraniyun dun sa pastol, yun din ang ginawa sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na ang Islam ay malupit o nagtotolerate ng ganitong kalupitan. Yun yung paraan nung panahon na yun. At syempre sa batas ng Islam ay meron din kisos. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito, tatalakayin pa natin yung iba pang mga aya ni Musa alayhi salam. Kasi marami siyang iba pang mga naging himala nung nandun pa sila sa Egypt. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.